ng tulog. Baka magkasakit ka. Wala kang pakialam. Mag-asawa na tayo. Kailan mo ba ako matututunang mahalin, ha? Kailan? Paano ko ba matututunang mahalin ang babaeng sumira ng kinabukasan ko? Anong pag-ibig kaya ang maibibigay mo sa babaeng sumira mismo ng buhay ng kanyang ate? Ha? Jerry, patawarin mo ko. Alam mo, ikaw ang punot dulo ng lahat ng hindi magandang nangyari sa ate mo. Nasaan ang batang sinasabi mong anak ko sa'yo? Nasaan? Hindi lahat ng kwento nabibigkas, pero lahat ng sakit may pinanggalingan. Ito ang mga liham ng ating mga letter senders, mga kwentong hango sa tunay na buhay at sa pag-ibig, mga karanasang minsang itinago, ngayon ay idrinama sa radyo. Halina't samahan mo ako, makinig, damhin, ang mga kwento ng pusong minsan nang nasaktan, nagmahal, at muling umasa. Yun ang gusto kong damit, ate. Bagay yun sa akin. O di sige, bilhin mo. Talaga, ate? Mukhang sumahod ka na. Bakit? Tuwing sahod lang ba tayo pwedeng mag-shopping? Talaga, ate? May tira ka ngayon? Ang bait-bait talaga ng ate ko. Napakapalad ko talaga at nagkaroon ako ng ate na tulad mo. Bukod sa maganda mabait pa. At higit sa lahat, ay mapagbigay pa. Asus! Nambola na naman ang maganda kong kapatid. Kayong dalawa dyan. Halina kayo dito. Kayo namin ang natay nyo. Tinatawag na tayo. Sandali lang, inay! Ipagsasabing pa ako ni ate. Ay, nako. Ikaw, Irish, wala ka nang ginawa kundi magpabili ng kung ano-ano sa ate mo. Isa ka na yung shopping na yan. Marami ka pa namang damit Ang inay naman, napaka-gay. Si ate naman ang nagbuboluntaryong bilhan ako ng damit ano kung nagboluntaryo? Kinukulit mo siguro. Hindi nga. Siya nga itong nagsabing pumili ako ng gusto ko Siya nga naman, inay. Ako ang nagsabing bilhin niya ang gusto niya. At kayo rin pumili kayo ng gusto niyong damit. At bilihan niyo na rin si Itay ng polo niya para hindi magselos. Oh, kita nyo? Sabi ko na sa inyo Pero anak, sa susunod pang linggo ang sahod mo. Baka mabawasan ang budget at allowance mo. Hindi inay. Kasi natanggap ko na yung commission ko at medyo malaki-laki rin ng konti. Kaya sige na mamili na kayo ng gusto niyong damit. Sige na, ako nang bahala. Ano ba kayong dalawa? Wala na ba kayong alam gawin kundi ang mag-shopping? Heto na naman po tayo. Pagkatapos manermon ni Ermat, si Erpat naman ngayon? Huwag kayong mag-alala, Itay. Maroon kayo ulit bagong polo. Tingnan niyo ang polo niyo, Itay, Branded pa. Ikaw ha, sa tuwing isasama ka ng ate mo, lagi ka na lamang nagpapabili. Hindi ako nagpabili kay ate, no? Si ate ang nagboluntaring bilhan ako Hindi ba, ate? Pati nga si inay, may bagong damit At siyempre, pwede naman makalimutan ni ate ang ama ng tahanan. Mayroon din kayo, siyempre. Ikaw, Lani ha, pinamimihasan mo tong kapatid mo. Siya nga naman, Lane. Huwag mong sanahin tong kapatid mo sa kahingi sa'yo lagi. Bakit ikaw naman ang mawalat? Naglalambing lang naman itong kapatid ko O Itay, inay, pagdating natin sa bahay, isukat niyo kaagad ang napili ko para sa inyo. Para kung maluwag o masikip man sa inyo, may babalik pa natin. Oo na. Naririto na pala tayo sa bahay Nga pala. Sige na po, bumaba na tayo. Bumaba na kayo. At ako'y mamamasada pa. Ha? Hindi na kayo akit sa bahay, Itay? Umakit muna kayo sa bahay para maisukat ninyo itong nabili nating polo't pantalon ninyo. Nako, madali nang gawan ng paraan yan. Ang importante ay marami akong pasahero ngayon. Ito na nga, labasan na ng mga estudyante Ikaw, Iris, wala ka pa rin bang pasok? Ihahatid na kita sa school bago ako kukuha ng pasahero. Hapon ang klase ko, Itay. Sige. Bebang, yung binili nating isda, iluto mo na kaagad at nang makakain ako kaagad pag uwi ko.
alam mo, asawa ko, mabuti na lamang at ikaw ang naging asawa ko. Talaga? Akala ko ba ang pinagsisisihan mo ang pakikipagtaanan sa akin? Hindi ah. Oo, hindi ba? Madalas mong mabanggit doon na nagsisisi ka sa pakikipagtaanan sa akin. Ito naman, saka ko lang naman yun nasasabi pag naiinis ako sa'yo. Dahil sa totoo lang, maligaya ako sa piling mo. Sigurado ka? Oo, lalo na nagkaroon tayo ng magaganda at mababait na mga anak. Oo, at kung meron din akong ipinagpapasalamat sa ating Panginoon, yun ay ang pagkakaroon natin ng anak na bagamat yung isa abusada, kung minsan malambing naman. Nagre-reklamo ka gayon na naging abusada yung si Iris. Sino bang nag-spoil sa kanya? Hindi ba't ikaw rin? Pagpapakitan ko lang naman ng pagmamahal yon sa kanya Ay, nako. Pwede mo namang ipakita ang pagmamahal mo sa mga anak mo sa ibang paraan. Sa tingin ko naman may pagbabago doon sa bunso mo. Hindi na nga siya katulad ng dati. Anong hindi katulad ng dati? Tignan mo nga kanina. Nagpasama lamang ang ate niya kung ano-ano na ang ipinabili. Oo, kunwari ka pa ikaw tong tuwang-tuwa doon sa damit at sapatos na binili sa'yo ni Lani. Bakit hindi ko tatanggapin? Binili na niya. Ang sabi naman komisyon lamang daw niya yun. Kaya hindi niya mababawasan ang buwan ng sahod niya. Isa pa, paminsan-minsan lang naman Kanya-kanya sila ng personalidad na dalawa at hindi natin sila dapat ikumpara sa isa't isa. Ihanda mo na yung higaan natin at ako inaantok na. Ate, darating daw ang paborito kong basketball player dito sa bahay natin. Note tayo ha? Kailan daw? Sa Makalawa. Ano? Sa Makalawa? Bakit hindi sinabi ka agad sa akin nang makapaghanda ako? Ngayon lang ding itinext sa akin ng kaibigan ko At alam mo, hindi lamang siyang darating, kundi pati na rin ang paborito kong artista ay darating. Pero teka, hindi ba't final exam mo sa susunod na linggo? Oo ate, pero okay lang. Nakapag-review na ako nitong mga nakarang araw. At huwag kang mag-alala ate, dahil magaling ako sa cramming. Huwag ka ngang magpapaniwala dyan sa cramming na yan. Dahil nagpapa-mental block ka. At sa kangkungan pupulutin ang mga grades mo. Di ngayon pa lang mag-review na ako. Para kahit hindi na ako mag-review sa Makalawa, ay ayos na. Ano? Di nawala rin yung marireview natin kung manunod tayo ng basketball tournament. Ate, alam mo, minsan ay nabanggit ng teacher ko na kailangan daw ay relax ang utak natin bago ang exam. Para sa araw ng pagsusulit, marami tayong maisasagot. Tama. Kailangan nakarelax ang utak bago ang exam. Yun ay kung makapag-review ka ng dire-diretso sa mga nagdaang araw. Kaso, hindi ka pa nga nakapag-review. Nagdedepende ka na sa kagalingan mo sa cramming. Hindi bali ate, epektibo naman sa akin ang cramming Kaya walang problema. Huwag mo akong ikumpara sa sarili mo. Dahil aminado naman ako mas magaling ka sa atin ate. Mas magaling ka nga sa akin kung tutuusin Dahil ako, kailangan ko pang mag-aral na mabuti. Samantalang ikaw, cramming lang ginagawa mo. Nakakatsamba ka pa sa top 10 kung minsan. Oo, paano ate? Nood tayo ng basketball tournament sa Makalawa ha? Ay nako, ewan ko sa'yo. Pag-iisipan ko pa. Ang mabuti pa, ngayon pa lamang pag-usapan na natin kung ano ang gagawin natin sa kaarawan ni Itay. Kayong dalawa. Umahon na kayong dalawa dyan. Kanina pa kayo tinatawag ng inay ninyo. Sandali lang itay. Ngayon pa lang kami nag-i-enjoy ni ate Lani, yayain mo na nga yung kapatid mo dahil hanggat hindi mo yan niyayayang umahon hindi pa yan aahon. Iris, umahon ka na dyan. Si ate ang sabi na mamaya pa kami aahon Irish! Hindi ba ate? Sinabi ko na nga sa'yo na aahon na tayo kanina. Pero sabi mo mamaya pa. Lani naman,
ikaw palang pasimuno dito sa kapatid mo. Po, kung kasi, itay. Ano ka ba naman, Lani? Ikaw tong nakakatandang kapatid, ikaw dapat ang nagbibigay ng magandang ehemplo dito sa kapatid mo. Hindi yung ikaw tong nangunguna para suwain kami ng inay ninyo. Oh, sige, umahon na kayo dyan at nang makakain na tayo. Ang ibig bang sabihin, hindi pa rin kayo kumakain ni inay? Hindi pa, hinihintay nga namin kayong dalawa para sabay-sabay tayong kakain. Naku, bukas na pala ang basketball tournament, no? Oo, kaya ihanda mo ng panyo mo na pamunas mo ng pawis ng paborito mo ring basketball star. Bakit? Tutuloy ka pa rin ba? Kahit hindi mo kasama ang ate mo? Oo naman. Pwede mo namang hindi ako tutuloy. Paborito kong basketball star ang pupunta dito. Kaya samahan mo ko. Bakit kasi wala ang ate mo? Nagkataong may trabaho siya. Kaya hindi niya ako masasamahan. Kaya tayong dalawa na lang. Pero mag-exam tayo sa linggong ito eh. Ikaw naman napaka-studious mo. Marami namang araw, yung aral-aral na yun Kaya samantalin natin. Ang gwapo-gwapo mo! I love you! Ay, ano ka ba? Di ka ba nahiya sa ginagawa mo? Ito naman, napaka-KG. Hindi ka ba nagagupuhan kay... ang gwapo talaga! I love you! Ang gwapo-gwapo mo! Galingan mo! Uy, tumahimik ka nga. Mamaya may makakita sa atin dito eh. Sumbong pa tayo sa mga magulang natin. Walang makakakita sa atin dahil lahat sila ay nakatutok ang mga mata sa dalawang nagugupuhang lalaki. Shoot mo! Woo! Ang galing-galing mo! Galing-galing mo! Ang gwapo-gwapo ni James Yap, no? Uy, santabi mo muna yung kilig mo. Magre-review ka na habang wala pa si Sir. Okay lang. Katabi naman kita Naku, ito na nga ba yung sinasabi ko eh. Alam mo namang hindi mo ako matitiis Taas mo lang ang papel mo, mamaya ha? Morning, sir. Good morning, sir. Good morning. Ay, pero friend, kung merong mas pogi kay James Yap, ito na nasa harapan na natin. Uy, ka ba? Sinong nasa harapan natin? Wala namang nasa harapan natin kundi si Sir ah. Si Sir nga ang tinutukoy ko. Ang gwapo rin ni Sir, no? May nobya kaya siya? Babaeng ito oh. Dami-dami mong crush. Hindi ka na ba nakontento kay Pinglis? Pati si Sir eh, dinadamay mo pa. Iba naman kasi ang kagwapuhan ni Sir. Iba ang dating Class, are you ready for exams? Yes, sir! Okay, put away all your things except your ballpen and your test booklets. As we are about to begin your exams. Naku, fill in the blank at 1 to 20 kaagad ang test 1. Wala akong alam ni isa. Paano ko ito? Ay, di bale. Sagot ng best friend ko ang problema ko. Friend, itas mo naman ang... ipapel mo kundi. Hindi ko makita Makikita tayo ni Sir eh. Ni isa wala akong alam ni isagot. Kaya pa-copy naman. Ano? This one ka pa lang? Wala ka talagang nasasagot? Mangungupya ba naman ako kung alam ko? Sige na naman wala pa akong nasagot. Ayoko nga. Naroon sa harap si Sir eh. Naroon nga siya Sara pero nagsusulat naman sa blackboard. Hindi ba sinabi ko na sa'yo noon? Nanood ka pa kasi ng basketball game eh. Hindi ka pa nagre-review. Ang dami pang sinasabi. Sige na, itas mo ng konti ang papel mo para makopya ko na ang mga sagot mo. Sige na nga. Oh, Ayan dalhin mo. Ay, Ito, kopyahin mo na. dali, sandali lang. Dayan Patingin mo. ng buti, hindi ko maintindihan yung Nakabigla sulat na kamay naman mo siya. Sige na. You two both cheaters! Get out from this room right now! Sir! Ano, sir, nagkukopyahan. You two both cheaters! Get out from this room right now! You two, Iris Salcedo and Julie Canlas.
Get out from my class right now. Pero sir, Wala nang pero-pero. Alam ninyo pareho kung anong ginawa ninyo. Kaya leave this room right now. And do not come back again unless you bring your parents or guardian. Ikaw kasi, natituloy ako, nadamay sa'yo. huwag mo nga akong sisihin. Ang mabuti pa, mag-isip na lang tayong paraan kung paano tayo makakapasok na muli sa klase natin kay sir. Hindi mo ba naintindihan ang sinabi ni Sir? Hindi tayo makakapasok sa klase niya hanggat hindi natin dinadala ang mga parents natin. Naniwala ka naman. Kunwari lamang niya yun. Ano tayo, mga high school students? Paano kung hindi pupunta ang mga magulang natin? Oh, di ilalabas ko ng huling baraha ko. Baraha? Na ano? Basta, makikita mo. Sa susunod nating klase, nasa loob na tayo pareho ng klase niya. Ang yabang nito. Wala ngang nagawa ang beauty boy nang punitin niya ang test papers natin sa loob ng classroom eh. Hiyang-hiya kaya ako noon. Ito naman, kung magsalita, akala mo kung siya lang ang nagpapakopya sa akin. Hindi ba't pinapakopya rin kita? Paano yan? Di na tayo pinag-exam ni Sir. Anong gagawin natin? Ikaw kasi, nangupyak-ngupyak ka pa eh. Huwag mo nga akong sisihin. Pinapakopya din kita eh. Oo nga. Pero tingnan mo ang nangyari. Anong gagawin natin ngayon? Kinapture ni Sir yung test booklet natin. At pinunit pa sa harapan ng klase. At ang pinaka-problema ay kung paano natin sasabihin sa mga magulang natin na kailangan nilang sumama sa atin para makipag-usap sa kanya. Hindi yun tututuhanan ni Sir. Maniwala ka sa akin. Ang mabuti pa, tulungan mo akong mag-isip ng paraan kung paano tayo makakapasok ulit sa klase ni Sir. Ano ngang paraan? Anong gagawin natin? Siguradong magiging incomplete ang grades natin yan kung hindi tayo makapagre-retake ng exam. Oh, nasaan ang sinasabi mong kikindatan mo lang si Sir solve ng problema natin? Saan? Hinahamon mo talaga ko, no? Sige, patutunayan ko sa'yo na kaya ko si Sir. Whoops! Teka lang. Bago natin ipagpatuloy, pakipindot muna yung subscribe button. Kung gusto mo ka ng ganitong mga drama, maraming salamat. At ipagpapatuloy natin. Oh, ano? Naniwala ka na sa akin? Heto na! Nakapasok na tayo sa klase ni Sir. At heto na, papalabas na tayo nang walang man lang siyang sinasabi sa atin. Sabi ko sa'yo style lang yun ni Sir. Pero may ginawa nga ba kay Sir? Wala! Hindi ba sabay lamang tayo pumasok kanina? Nakita naman tayo pareho, pero wala siyang sinabi. Oo nga no, parang walang nangyari. Wala ka kasing bilib dito sa kaibigan mo eh. Ay, teka! Kamuntik kong makalimutan. Ang alin? May date ako ngayon. Alam mo kung sinong ka-date ko? Sino? Si Jason Santa Maria. Ano? Oo, yung class ng bayan. Kaya tara na, samahan mo ko. Bakit mo ba ako niyaya dito? Nasaan ba yung kaibigan mo na kasama mo palagi? Bakit hindi sa kanya nagpasama? Niyayaya ko nga siya kanina. Kaso, may last period pa pala siya ng 5:00. Kaya ikaw na lamang ang dinaanan ko sa workplace mo. Ano ang gagawin natin dito sa park na to? Halika na! Tingnan mo ang palubog ng araw. Sadali lang ate. Alam mo ba kung sino ang katapo natin ngayon? Sino? Si Jason Santa Maria. Ano? Si Jason Santa Maria na sinasabi mong crush ng bayan? Sigurado ka? Oo ate. Kung siya ang katakbo mo ngayon, bakit wala pa siya hanggang ngayon? Anong oras bang usapan ninyo, ha? 5:00. Ano? 5:00? Tingnan mo nga ang oras, mag-6 na. Pero hanggang ngayon wala pa. Siyempre naman no, sikat na basketballista yun. Siyempre, busy pa yon sa mga fans niya. Hindi kaya niloko ka lamang ng taong yon? Hindi no, nasa itsura ko ba ang lolokohin lang ng isang lalaki? Pero sikat na basketballista yon. Napapaligiran niyang magagandang babae. Kaya mabuti pa, umuwi na tayo kasi naghihintay na sina Inay at Itay. Sandali lang ate. Bigyan pa natin siya kahit 30 minutes. At saka tayo uuwi kung talagang wala siya.
Bahala ka na nga. Gabi na. Wala pa yung dalawang anak mo. Ay, ewan ko ba sa dalawang yun? Dati-dati naririto na silang dalawa pag ganitong oras eh. Hindi kaya naglakwat siya na ang dalawang yon? Ay, hindi naman siguro. Teka. May humintong tricycle. Sila na yan siguro. Oh, bumaba ka na at pakainin mo na sila pero pagkatapos kumain yayain mo sila dito sa kwarto. Bakit? Bakit? Anong bakit? Tatanungin mo pa ba kung bakit? Natural. Tatanungin ko sila kung bakit sila ginabi. Pwede bang ako na lang kakausap sa kanila? Teka. Ang mabuti pa, matulog ka na. At ako na ang bahala sa dalawang yon. Bakit ba kayo ginabi, ha? Aba pareho na kaming nag-aalala ng itayo Kwan kasi, inay. Galing po kami ng library, inay. Kaya kami ginabi. Library? Opo, inay. Final na po namin bukas. Kaya nag-review kami ni ate sa library. Totoo ba yung sinasabi ng kapatid mo, Lane? Opo, inay. Galing po kami ng library, kaya po kami ginabi. Ganun ba? Akala ko kung saan na kayo pumunta O sige, kumain na kayo at nang makapagpahinga na kayo. Kailangang maaga kayong matutulog ngayon para maaga rin kayong magigising bukas ng umaga. Kita mo, ate, sinasabi ko nun sa iyo makakalusot tayo sa pagtatanong ni inay. Yun ay kung walang makapagsasabi sa kanila. Nakita mo naman, hindi ba? Kaya relax ka lang. Hindi tayo mabubuking. Hindi nga tayo nabuking. Kaya lang, inindyan ka naman ng hinahangaan mong basketballista. Lalaking yun. Mula ngayon, lilipat na lamang ko sa ibang team. Ayoko na ng team nila kung saan kasali siya. Ikaw naman kasi, naniwala ka kaagad. Alam mo, ang mga lalaking yan, manluloko. Yung mga ordinaryong mga lalaki na hindi naman sikat, nakapanloloko. Katulad pa kaya niyang hinahangaan mong basketballista. O at least, ipinakilala niya sa akin na manluloko siya. Wala pa rin ba ang kapatid mo, Lane? Mag-aalas 6 na ng gabi Nay, baka nasa library na naman yun. Lani, Itay, bakit po? ano ba yung nababalitaan ko na nanood daw ng basketball game ang kapatid mo bago mag-exam? Totoo ba? Hindi ko po alam, Itay. Ang mabuti pa, siya na lamang ang tanungin ninyo. Oh, ito ba ang sinasabi mo? Na ikaw ang bahala? Kala ko ba wala na tayong problema? Ano tong pinapagawa sa atin ni Sir? Pinapag-submit tayo ng 5 book report sa loob lamang ng 2 linggo? Pwede ba yun? Mabuti na yon ang ipinapagawa sa atin ni Sir. Kesa, papuntayin natin ang mga magulang natin dito sa school. Oh, hindi ko na nakaimik dyan. Alin ang pipiliin mo? 5 book report o dadalhin ang daddy at mami mo? At sa kakausapin ni Sir dito sa school? Syempre. Mas gusto ko ng 5 book report ang gagawin natin kaysa papuntahin ang mga magulang natin. Tama! Kaya lang, kaya nating ipasa ang 5 book report sa loob lamang ng 2 linggo? Oo pa! May kakilala ko na tumatanggap ng book report kaya lang sa tamang presyo. Ika nga. Kau kasi, pati tuloy ako nadamay sa'yo. Ito naman, paulit-ulit na lang ang panunumbat sa akin. Solve naman ang problema natin Ang gagawin lamang natin ay puntahan yung sinasabi ng mga schoolmates natin na nagpapabayad para gumawa ng mga book reports. Alam mo, napapansin ko, madalas ka nang gabihin ng uwi ngayon. Ate, malapit na ang semestral break. Kaya kung ano-ano ang pinapagawa sa amin sa klase. O sige, naniniwala na ako sa'yo. O sige na, patayin mo na yung ilaw para makatulog na tayo. Ano ba ginagawa mo? Iti-text ko lang yung kaklase ko. Tatanungin ko kung tuloy yung field trip. Field trip? Anong field trip na naman yan? Si ate naman.
Parang hindi naranasan ang sumama sa field trip ng kolehiyo pa. Oo, alam kong bahagi nga ng school curriculum ang field trip na yan. Pero, basta, wag kang hihiwalay sa grupo ninyo. Kaso sa sinabi mo may plano na kayo ng mga kaklase mong hihiwalay sa grupo ninyo. Kaya hindi pwede yan. Kasi nga, hanggang sa loob lamang kami ng syudad ng Baguio. Paano naman yung ibang dinadagsan ng mga turista? Tulad ng Strawberry Farm sa La Trinidad Benguet. Hindi na namin mapapasyalan kung mananatili kami sa grupo. Pero Irish, mapanganib yung iniisip mo. Hindi mo pa kabisado ang pasikot-sikot sa Baguio. Huwag kang mag-alala ate. Dahil si Johnny na best friend ko, ang siyang magsisilbing tourist guide namin. Dahil maraming beses na siyang nakapunta sa Baguio. Kuya please ate, huwag mo ko isumbong kina itay at inay. Ewan ko sa'yo. Mga miss, pwede bang sumama sa inyo? Ang gaganda nyo kasi. Kuma. Ayan, tinagan mo, miss. Iris, ano raw? Ewan ko, huwag mo nang pansinin. Dalian mo na ang maglakad. Iris, natatakot ako Baka kung anong gawin sa atin ng lalaking yan. Dalian na natin kasi ang maglakad. Nasaan na kasi tayo? Bakit kasi humiwalay pa tayo sa kanila O ano ngayon? Di na natin alam ang babalikan natin. Huwag ka sabing magulo Pati rin tuloy ako natataranta na rin. Teka, tinext mo na ba si Geraldine? Nasaan daw siya? Di pa nga siya nagtitext sa akin Wow, mga napipintas na balasan. Magkaya mo kami dato, kaduhan. Hindi ko naintindihan ang sinasabi nila. Ay, mga Tagalog pala ito. Sabi ko, pwede po magkipagkilala sa inyo? Mga Tagalog pala mga ito. Ang sabi ko, kung pwedeng magkipagkilala sa inyo. Oo, kung nga pala si Bogart. Nako, kinunahan mo pa ako talaga. Mga miss, baka may tutulong kami sa inyo. Pasensya na. Pero nagmamadali kami nitong kasama ko Napapansin ko kasi, ikot kayo ng ikot. Ano bang hinahanap ninyo? Pwede ba kayong samahan? Matutulungan namin kayo. Excuse me, pero hindi kami nakikipag-usap sa mga estranghero. Aba, suplada pa lang siyang to Papayag ba kayo mga kasama? Na mga bisita pa ang bumabastos sa atin dito? Ha? Taga rito tayo Turuan nga natin ang leksyon ng mga ito ha? Ay ka nga! Bitiwan mo ako! Binabastos mo Bitiwan mo ako! Ligaw! Bitiwan mo ako! Bitawan mo ang braso ko! Bitiwan mo ako! Bitawan mo ako, Yaki! Bitawan mo ang babaeng yan! Sir? Mabuti na lamang at dumating ako. Paano kung hindi ako dumating? Pareho na kayong napahamak. Ano kasing ginagawa ninyo doon? Bakit kayo napunta sa lugar na yun? Nahilo na kami sa kakahanap sa inyo Kuwan po kasi, sir. Ayaw ko nang maulit ito. Maliwanag ba? Opo, sir. Kung gusto ninyong mapariwara, hindi sa oras na ako ang in charge sa inyo. Okay, class? Yes, sir. Pack your things now. At lumapit na kayo sa mga kasamahan ninyo. At sabihin ninyong bumalik na sa nirentahan nating boss. At bumalik na kayo sa nirentahan natin. Uuwi na tayo. Ikaw naman kasi. Kasi ang pumatusok sa isipan mo at humiwalay tayo. Huwag mo akong sisihin, no? Kundi si Geraldine na nangako sa akin na hindi tayo iiwan. Iwan ko sa'yo. Kung bakit kasi naniwala ka pa sa kanya Friend, pangako mo. Hindi makakarating ito kay ate, ha? Lalo na kina itay at inay. Oo. Basta rin di mo rin sasabihin ang nangyaring ito kina daddy at mami ko. Whoops! Teka lang, bago natin ipagpatuloy, pakipindot muna yung subscribe button. Kung gusto mo ka ng ganitong mga drama, maraming salamat. At ipagpapatuloy nga natin. Kailan ka ba mag-asawa, kaibigan? May matanda ka na sa akin ng 2 taon, pero eto, 2 lang anak ko. Samantalang ikaw
binata pa rin hanggang ngayon. Sa hindi ko pa nga nakikita ang babaeng pagkakasalan ko eh. Anong magagawa ko? Nako. Sa dinami-dami pa ng mga babaeng umaaligid sa'yo eh. Wala ka pa rin natitipuan hanggang sa ngayon? Gusto ko kasi ang babaeng simple, pero may magandang pananaw sa buhay. Ibig kong sabihin, ay matalino. Nako. Anin mo pa yung matalinong babae? Ikaw ang lalaki. Isa pa, kaibigan. Kung ako sa'yo, okay lang, ang simple. Huwag na yung matalino. Kasi, pag ikaw na lalaki matalino, at matalino rin ang babaeng makakasama mo sa buhay, kaya, mag-aaway lang kayo, pare. Kaya, piliin mo yung babaeng hindi matalino. Ano? Ano ba naman yung payo mo, Igan? Ibig mo bang sabihin, babaeng boba ang pipiliin ko? Hindi naman boba ang ibig mo sabihin, pare. Yung katamtaman lang. Para hindi ka masapawan. Kasi, kung ang pipiliin mo yung babaeng matalino, sabi ko kasi mag-aaway lang kayo. Ano? Mag-aaway nga kami. Ang babaeng hindi matalino dahil hindi niya ako maiintindihan. Alam mo, pare ko ang babaeng matalino, hindi yan magpapasapaw sa'yo. Kaya, lagi kayong mag-aaway niyan. Pwede siguro yung sinasabi mo kung ang babaeng matalino na sinasabi mo ay mayabang. Teka, bago tayo mag-away tungkol dyan sa boba at matalinong babaeng gusto ko yung tanong ko munang sagutin mo. Ano nga, no? Ano nga pala yung tanong mo kanina? In terms na kasi, gusto ko sanang kunin kang coach para sa mga basketball players namin sa school. Huwag kang mag-alala pare. May token na ibibigay sa'yo ng school kaya hindi ka lugi. Basta ikaw, pare. Ha? Kahit walang token. Go ako. Oh, ano sa tingin mo? Ang ganda ng pagkakagawa, hindi ba? 90 ang grades natin nito eh. Oh, bakit wala kang imik dyan? Hindi maganda ang pagkakagawa ng book report mo? Hindi kasi ako sanay na mag-submit ng mga assignments. Tulad nito na hindi ako mismo ang gumawa eh. Naku, ang babaeng ito. Pati ba yan pinoproblema mo pa? Solve na ang problema natin, hindi ba? Ito nga, at hanapin na lang natin si Sir para isubmit sa kanya ang mga book report na ito. Ano pa nga bang gagawin natin kundi i-submit ang mga ito? Kaysa umulit na naman tayo. Abay, dapat lang. Dahil lamang ba sa pagkakamaling yun madadamay ang buong semestre na pinaghirapan natin? Iwan ko sa'yo. Kung hindi dahil sa'yo hindi ako magkakaganito. Naku, friend. Pag-ulit-ulit na yata ang panunumbat yan. May gusto ka bang sabihin? Sabihin mo lang. Ako na may madaling kausap Ano ka ba? Ang gusto ko lang namang sabihin ay wag na natin ulitin ang nangyari. Na magsilbing aral sa atin ang nangyaring yun. Dahil kung hindi natin pagsisisihan ang mali nating ginawa, ay muli natin itong gagawin. At alam natin na walang magandang ibubunga ang paulit-ulit na pagkakamali. Oh, Igan. Kanina ka pa ba dito sa classroom ko? Hindi naman. Kukunin ko lang yung bag ko sana para makaalis na ako, pare. Kumusta naman ang practice ninyo ng mga estudyante? Okay lang naman. Mga estudyante mo yata yan sige, pare. Hindi na ako magtatagal. Alam mo naman ang kumari mo Alam Sige, mo na. salamat ha. Sige, pare. Bukas ulit. Okay. Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. Oh, Charis, Iris, ano? Kumusta? Natapos na ba ninyo ang pinagagawa kong project ninyo? Opo, ito po. Ay, ito rin po yung book reports ko, sir. Ang ganda. Gawa ng isang bihasa sa paggawa ng isang book report. Kayo ba talaga ang may gawa nito? Opo, sir. Parang hindi Magsabi kayo sa akin ng totoo. Kayo ba talagang may gawa nito? Opo, sir. Kung ganun sa pangalawang pagkakataon, ay hindi loloko ninyo ako. Kung palalampasin ko ang mga pinaggagawa ninyo,
at hindi kayo magtatagumpay sa mga susunod na araw, ay sarili ko ang sisisihin ko sa pagpapalampas ko sa hindi tamang gawain ninyo. Kaya dapat lamang na makausap ko ang mga magulang ninyo sa lalong madaling panahon. Oh, Shano. Kanina pa kita pinagmamasdan eh. Napansin kong hindi ka umiimik at ang layo-layo ng tingin mo. Parang ang lalim-lalim ng iniisip mo. May problema ba? May dumating kasi na notice galing sa bangko. Bangko? Oo. Bakit? Bakit ka nakatanggap ng notice galing sa bangko? Ang totoo niyan kasi ay nakasangla sa bangko itong lupa natin. Ano? Isinanla mo tong lupa natin nang hindi mo sinasabi sa akin? Ang totoo niyan ay sina amang at inang pa ang nagsangla ng lupang sinasaka ko na pinamana sa akin. Ganun ba? Pinamana nga sa'yo ang lupang sinasaka mo. Kaya pati ang pagsasanla na ay namana mo na rin. Ano ka ba? Magpasalamat ka pa nga sa mga magulang ko at kahit na bulak-bulak ko nung araw inisip pa rin nila ang kapakanan ko. At hindi binenta ang lupang ito kahit na hirap na sila. Anong gagawin natin ngayon? Nakasanla pa lang lupang ito na minana mo sa kanila. Yun na nga ang iniisip ko eh. Hindi ko alam kung paano. Dalhin ninyo ang mga magulang ninyo. Hindi uulitin ninyo ang klaseng ito. Pero sir, hindi mo ba sabi yun sa amin? Ay hindi gagawin na lamang kami ng 5 book report bilang kapalit sa demand ninyong pagpapadala namin ng mga magulang dito? Kaya nga binigyan ko kayo ng pagkakataon ninyong ituwid ang dapat ninyong ituwid. Pero anong ginagawa ninyo? Inulit na naman ninyo. Ano pong inulit namin, sir? Ito nga po, pinapagaw niyo sa amin ang mga book report. At bakit ko tatanggapin ang mga book report na yan na hindi kayo mismong gumawa? Pero sir, kami po talagang gumawa nito eh. Talaga palang paninindigan ninyo ang kasinungalingan ninyo. Huwag niyo nga akong pinagluloko-loko. Para sabihin ko sa inyo, nasa loob lamang ng 2 linggo ay isang book report lamang ang pwede ninyong gawin. Sir, kayo pong nagsabi na 5 ang aming gagawing book report. Sinabi ko lamang yun para muli kayong subukan. At pinatunayan niyo ulit sa akin na hindi kayo mapagkakatiwalaan. Kaya pasensya na. Pero kailangang makausap ko ang inyong mga magulang. Sa ayaw nyo at sa hindi. Sige na naman ate oh. Ikaw na makipag-usap sa teacher namin si, Sir Jerry. Pero bakit ako? Sa palagay mo ba, makikipag-usap sa akin ng teacher mo? Oo naman. Ate naman kita eh. Ibang tao nga. Basta sinabing guardian eh. Ikaw pa kaya? Yun na nga eh. Guardian ang kailangan kung walang mga magulang. Pero may mga magulang pa tayo, Irish. Di sabihin mong nasa malayo ang mga magulang natin. Aba, at gagawin mo pa akong sinungaling. Sige na naman ate oh. Kaysa naman mag-alala sina itay at inay. Ikaw naman kasi, sinabi na sa'yo mag-aral ka lang at wag nang panuorin ng basketball game na yon. Nanood ka pa rin. O, tignan mo ang nangyari sa'yo. Naging komplikado tuloy ang napakasimplisa ng gagawin mo. Hindi ka kasi nakikinig eh. Oo na ate, sige na. Ikaw rin. Pag bumagsak ako sa subject ko, magagalit sina itay at inay sa akin. Pag nagalit, isa man sa kanila, baka atakihin sa puso at... Oh, alam mo naman pala eh. Bakit mo ginagawa pa rin ang ayaw? Ate naman, para naman walang pakialam sa akin. Sige na naman ate oh. Kausapin mo na ang teacher namin. Para hindi ko nadalhin sina itay at inay dito sa school. At nang hindi ko na ulitin pa ang subject kong yun. Ikaw kasi, ang tigas-tigas ng ulo mo. Hindi ka nakikinig sa akin. Kaya yan tuloy ang nangyari sa'yo. Lagot ka kay inay at itay. Oh, Cheris. Iris, ano? Dala na ba ninyo ang mga magulang ninyo? Sir, wala po kasing mga magulang ko dito eh. Anong ibig mong sabihin na wala kang mga magulang? Patay na ba ang mga magulang mo? Buhay pa po sila sir, kaso nasa malayong probinsya po sila. Oh,
Nasa malayong probinsya ang mga magulang mo. So ang ibig mong sabihin ay wala kang maihaharap sa akin na pwede kong kausapin tungkol sa ginawa mong pangungopia habang nagsusulit. Ibig sabihin ay walang mangangaral sa iyo. Walang magdidisiplina sa iyo dahil nasa malayong mga magulang mo. At kahit na mangungopia ka sa tuwing pagsusulit, ay walang magtuturo sa iyo dahil malayong mga magulang mo. Ganun ba? Sir, mawalang galang na po. Hindi naman po ganun kasamang estudyante ang kapatid ko. At sino ka naman para bigla na lamang makikialam sa usapang ito? Ha? Sino ka? Kapatid ko, si Iris. Wala pa si Iris. Maging si Lani. Wala pa rin. Ano bang nangyayari sa mga anak natin at hindi na sila mahagilap dito sa bahay? Baka nagpapasama na naman sila ni sa kapatid para pumunta sa mall. Alam mo naman ang anak mong yon. Ayaw lumakad mag-isa. Nako, siguradong magpapabili na naman si Iris sa ate niya ng kung ano-ano. Nako, hayaan mo na. Total, dalaga pa naman ang anak mo. Pag nag-asawa na siya, nako, baka bihira na niyang mabilhan ang kapatid. Bakit bigla-bigla ka na lamang nakikisaw sa usapang ito? Nakakatandang kapatid po ako ni Iris. At talaga palang walang planong dalhin ng mga ito ang kanilang mga magulang. Hindi naman po ganun kasama ang kapatid ko at ni Charis para ipaulit ninyo sa kanila ang buong semester. Oh, hindi ba masamang estudyanteng maituturing ang nangungopia sa sagot ng kanyang katabi? At naririto ka para pagtakpan ang kasalanang ginawa ng iyong kapatid at maging abogado nitong dalawa, ha? Alam mo ba kung ano-ano ang pinaggagawa ng mga ito? Gusto mo bang isa-isahin ko ang ginawa nilang kabulastugan? Sir, nagkakamali po kayo. Nandito ako sa ngalan po ng aking mga magulang. Kapwa matanda ng aming mga magulang. At labis nilang ikagagalit o ikakalungkot kung malaman nila ang mga kasalanan ng kapatid ko. Kaya po ako nandito bilang nakakatandang kapatid ni Iris. At nangangako po ako na gagampanan ko ang hindi magagawa ng aking mga magulang. Kakausapin ko po ng masinsinan ng kapatid ko para siya magbago. Sige, magbigay ka nga sa akin ng isang dahilan kung bakit ko muling tatanggapin sa klase kong kapatid mo, Miss Salcedo. Hindi ko na nga alam ang gagawin ko eh. Maririmata na tong lupa kung hindi natin mabayaran kahit ang interest lang. Ay, may mga alahas naman ako dyan eh. Pwede nating isanla para mabayaran natin ang interes. Paano naman sa susunod na buwan? May alahas ka pa bang maisasangla para sa susunod na interes? Isipin mo na buwan ng interes ang gusto ng bangko. Ay nako, saka na natin iisipin yan. Ang importante, maresolba sa ngayon ang problema natin. At kung paano natin babayaran ng interes sa buwang ito. Bakit kasi ngayon mo lang sinabi sa akin na nakasanla pa lang lupang yun? Ayaw ko kasing alalahanin mo pa. Ayaw mong alalahanin ko? Ano tong ginagawa mo sa akin ngayon? Hindi ba't mas pinag-aalala mo pa ako ngayon? Kung maririmata ang lupang sinasaka mo, saan pa tayo kukuha ng ikabubuhay natin? Doon nga lang tayo kumukuha paanong pag-aaral ng anak mo kung maririmata ang lupa? Kaya kailangan gumalaw tayo. Isasangla ko ang mga alahas na minana ko sa aking ina para may maibayad tayo sa interes at nang hindi kunin ng bangko ang lupang sinasaka mo. Nakapag-like ka na rin ba? Kung hindi pa, sige na, nandyan lang yan like button. Pindutin mo na kung nagugustuhan mo ang daloy ng ating kwento. Oh, ano na naman yung ginagawa mo? Nagse-cellphone ka na naman. Mag-aral ka nga bago ka mag-cellphone. Tinext ko lang si Charis, ate. Siya nga pala, ate. Salamat, ha? Salamat saan? Sa pagbibigay mo sa kahilingan ko. Ang bait-bait mo talaga, ate. The best ka talaga. Payakap nga. Ang OA mo.
Mag-aral ka na para sa second chance mong mag-take ng exam bukas. Hindi yan. Ang bait din pala ni sir, no? Ang sabihin mo, mabuti ka mo at binigyan ka ng second chance. Kundi mapipilitan ka talagang dalhin sina inay at itay sa school para kausapin si sir mo. Pati ako nadamay pa sa mga kalokohan mo. Ang ate naman. Oh, hindi ba? Tingnan mo nga ang ginawa mo rin kay Charis. Dahil sa'yo, hayon, nadamay. Mabuti na lang kamot, naniwalang wala ang kanyang mga magulang dito. Kung hindi kanya mapapatawad. Talaga namang nasa abroad ang mga magulang ni Charis eh. Kaya nga, kaya mula ngayon ha, magpakatino ka na para hindi na maulit ang ganong sitwasyon. Naintindihan mo, ha? Oh, natanggap mo na bang mapapil mo? Oo. At kahit paano eh, nakakuha ko ng passing score kahit pinaglayo tayo ni sir ng upuan. Class, dismiss. Oh, tara na. Sa kantina tayo. Sandali lang. Di ko pa nga naipapasok sa bag ko tong notebook ko at tsaka libro ko eh. Sige. Miss Salcedo, may next subject ka pa ba? Ho? Ang tanong ko ay kung may susunod ka pa bang klase pagkatapos nitong klase mo sa akin. Bakit po? Eh, nagugutom kasi ako eh. Baka ka ako masasamahan din mo ako kasama si Charis kung wala na kayong klase. Ah, wala na po sir. Sigurado ka? Opo sir. O sige, tara sa kantina kung ganun. Dalawa kayo ni Charis. Oh, pansit gisado tong in-order ko. Mabigat to sa tiyan. O sige na, kumain na kayo at babalik ako sa counter. Nakalimutan kong umorder ng maiinom natin eh. Opo sir, sige lang po. Uy, anong meron? Anong meron? Bakit bigla kang niyaya ni Sir na kumain tayo dito sa kantina? Hindi ko rin alam. At pwede ba? Huwag kang magulo. Huwag ka biglang magising ako sa panaginip na ito. Sira, di ka nananaginip no? Totoo ito. Kaya nga ako nagtataka at biglang bumait yata si Sir eh. Hindi ko rin alam. At huwag kang nang magulo. Dahil ninanamnam ko pa rin ang ginagawa ni sir. Hindi kaya may kasalanan ka na naman? At dinala ka lamang sa kantina para kausapin? Oh, hindi niyo pa pala nakakain ng order ko. Kumain na kayo para hindi na kayo malit sa susunod ninyong subject. Talaga? Nakita mo ng babaeng gusto mong pakasalan? Sino? Kilala ko ba, pare? Oo, nakita ko na siya. At palagay ko, ay hindi mo pa siya nakikita. Teka. Co-teacher mo pa, pare? Hindi, Ha? kundi ate ng estudyante ko. Ano? Sigurado ka? Oo pare, tinamaan talaga ako sa kanya. Lagi ko siyang naiisip eh. Alam mo, ang ganda-ganda niya. Pare, para sa akin, maganda man siya o pangit. Approve na ako sa babaeng yan. Pare, lalampas ka na ng kalendaryo. Hindi ka pa nagkaroon ng girlfriend ni minsan. Alam mo, sulit ang paghihintay ko pare. Dahil nasa kanya lahat ang hinahanap ko sa isang babae. Pwede bang hindi mo muna daanan sa workplace ang ate mo? Hindi pwedeng uwi kami ni ate nang wala ang isa't isa. Kaya kung ako ang mas maagang lalabas, susunduin ko. Kung siya naman ang mas maagang lumabas, dinadaanan niya ako dito sa school. Ah, ganun ba? Inseparable pala kayong dalawa, no? Naku, sinabi mo pa. Kaya tara na. Alam mo, hanggang ngayon hindi pa rin ako makapaniwala sa ginawa ni Sir kanina. Biruin mo, niyaya tayong kumain ng kantina. Pagkatapos niyang kusitin ang papel natin, biglang bumait. Ako nga rin. Iniisip ko nang nananaginip lamang ako eh. At kung nananaginip ako, ayoko nang magising. Tangi? Teka, hindi kaya nakukonsensya lamang si Sir sa ginawa niyang pamamahiya sa atin ng araw na yun? Kasi biruin mo, kinusot niya yung papel sa harapan ng mga kaklase natin nung nangupya ka sa akin. Yun nga rin ang iniisip ko eh. Miss Salcedo? Sir? Good afternoon, sir. Good afternoon din. Uwi na ba kayo?
Nilapitan naman ako ni Sir. Opo Sir, bakit po? Tamang-tama. Wala na pala kang klase. Yayayain ho ba kaming kumain ulit sa kantina? Irish? Si ate! Ang aga mo naman ate! Maaga kaming pinauwi ng sir namin kasi birthday ng asawa niya. Naririto yun lang ang ate mo. Bakit hindi mo siya yayain din? Ho? Ang sabi ko, yayain mo na rin ang ate mo sa kantina para marami tayo. Sabi nga, the more the merrier. Ano yun? Hindi ko yata maintindihan. Miss Salcedo, niyayaya ko kasi ang kapatid mo na magmerienda sa kantina. Naririto ka na rin lang. Di lahat na tayo para masaya, hindi ba? Pero pauwi na kami kasi nitong kapatid ko, sir. Sige na ate. Total, maaga pa naman eh. Isa pa, nagugutom na kaya ako. Tara na sir! Ate, ano sa palagay mo? Bakit tayo niyayang magmerienda ni Sir kanina? Ewan ko. Hindi ba't sinabi mong niyayan na niya kayo ni Charis kaninang vacant period ninyo na kumain? Oo nga. Pinag-usapan nga namin ni Charis nang bigla-biglang pagbabago ng pakikitungo niya sa amin eh. Parang alam ko na ang dahilan. Alam mo kung bakit? Oo. Naisip ko lang kasi, sa dinami-dami ng mga estudyante na pwede niyang yayain, bakit kami pa ni Charis? Kami na kapwa may kasalanan sa kanya. Yun nga rin ang tumatakbo sa isip ko kanina habang kumakain tayo. Ate, hindi kaya may gusto siya sa akin, ha ate? Nasa loob na ba ng bahay yung dalawang mong anak? Oo, tulad ng dati. Sabay silang umuwi. Alam mo, asawa ko, kahit siguro mamatay na ako ngayon panatag na ang kalooban ko. Ano ka ba naman? Ang ganda-ganda ng pagkukwentuhan natin yan pang sinasabi mo. Ang ibig ko lang sabihin ay mawala man ako sa mundong ito ay mapapanatag na ako dahil alam kong nasa mabuting kalagayan ang dalawa nating anak. Tignan mo na lamang nagmamahalan silang magkapatid. Kahit na may pagkaabusada yung bunso mo hindi sila nag-aaway. Bakit? Kasi maunawain sila ni. Ay oo nga. Sana nga ay hindi magbago ang maganda nilang pagtitingin ng magkapatid. May humintong sasakyan. Sino kaya yan? Oh, bakit? Kata-kata ka ba? Maganda ako at sexy. Malamang, yun ang unang entrada niya para mapansin ko siya at maligawan niya ako. Oo, ito na yata ang matagal ko nang pinapangarap. Ang mapansin ni Sir, ang kagandahan ko. Ano ka ba? Ang bata-bata mo pa Ligaw-ligaw na ang iniisip mo. Oh, hindi ba ate? Kasi, isipin mo na lamang. May kasalanan kami sa kanya. Pero, bakit siya pa itong lumalapit sa amin ni Charis? Hindi ko naman masasabing si Charis ang gusto kasi mas maganda akong dihamag sa kanya. Alam mo ang naisip ko naman, hindi kaya bumabawi lamang siya sa paghihiya niya sa inyong dalawa ni Charis? Ate? O hindi ba? Hindi ba kayo napahiya ni Charis nang hinablot niya at kinusot ang mga papel ninyo nang makita niyang nangungopya kayo sa isa't isa? Ewan ko, pero mas gusto kong isipin na gusto niya ako kaya niya kami inilibre ni Charis. Sino ka ba? Anong kailangan mo? Magandang gabi po. Si Lani Salcedo po. Dito po ba siya nakatira? Ate? Naririto si Sir Ate. Oo, bakit kaya? Pero bakit ganun ate? Kung si Sir ang dumating, bakit parang pangalan mo yata ang nabanggit niya at hindi ako? Ewan ko. Anong sadya mo sa anak ko? Po? Tatay po kayo ni na Lani at Iris? Pasensya na po kayo, sir, kay napagkamalan ko kayong landlord dito.
Ate, ang sir ko nga. Anong ginagawa ng sir mo dito? Ano, Irish? Kilala mo ba ang mga anak ko? Opo. Ikinagagalak ko po kayong makilala. Estudyante ko po ang anak ninyong si Iris. Estudyante mo ang anak kong si Iris? Nako, sir. Halika, pumasok ka muna at tatawagin ko ang anak ko. Irish, pinapapasok ni Itay si sir. Bakit kaya? Bakit? Ang sir mo nga, Irish, pero anong ginagawa niya dito? Hindi kaya chinecheck niya kung nandito ka sa bahay at hindi ka naglalakwatsa? Iris, anak, lumabas ka nga muna ng kwarto mo at naririto ang sir mo. Uncle, si Lani po sana at hindi si Iris. Ha? Ang sabi ko po, si Lani po ang sadya ko. Hindi po si Iris. Ano? Iris, bakit ako ang hinahanap ng sir mo? Bakit ako? Anong dahilan? Narinig mo ba ang sinabi? Ikaw daw ang sadya at hindi ako. Bakit ako naman ang hahanapin niya? Ikaw tong estudyante. Teka, hindi kaya nagkamali lamang? Siguro nga. Teka lang ate, at lalabas na ako ng kwarto para makita at makausap ko siya. Good evening, sir. Oh, naririyan na pala si Iris eh. Iris, gising ka pa pala. Sir, siya po ang itay ko. Sir Jerry, siya po ang teacher ko, itay. Mabuti naman at nakapasyal ka dito sa aming munting dampa. Itay, kasi po, nagsabi ako kay sir na turuan niya ako sa physics. Ha? Kasi nga po, mahina po ako sa physics. Hindi po ba, sir? Mahina po ako sa physics. Oo nga po. Mahina nga po sa physics si Iris. Sir, sandali lang po Kukunin ko lang po yung gamit ko para sa tutorial ninyo sa akin. Sige, maiwan ko muna kayong dalawa kung ganon at ipaghanda kita ng mainom mo, sir. Lani, lumabas ka nga muna sa kwarto mo at tulungan mo ako dito sandali. Hanggang dito muna ang ating kwento. Pero huwag kang bibitaw, kapatid. Marami pa kaming inihanda para sa'yo. Kaya hanggang sa susunod na drama, adios. Bakit po, inay? Anak, medyo sumasakit na naman kasi itong balakang ko eh. Kaya ikaw na munang maghanda ng merienda para sa bisita ng kapatid mo. Naririto kasi ang guro ng kapatid mo eh. At tinuturuan siya sa subject kung saan siya mahina. Ibig yung sabihin, tutor? Oo, teacher daw siya ng kapatid mo. At napagkasunduan yata nila, natuturuan siya ng teacher mo dito sa bahay. Ewan ko ba, nagulat din ako eh. Ganun pa man, mabuti na rin yun. At nagpapakita ng determinasyon ang kapatid mo na mag-aral mabuti. Kaya sige na. Ganun po ba? Oo, kaya pumunta ka na sa kusina at ipaghanda mo na ng merienda ang teacher ng kapatid mo. Para naman hindi tayo nakakahiya. Siya na nga tong teacher ang pumunta dito sa bahay para turuan ang kapatid mo. Nakuha mo na ba? Ano pang hindi mo naintindihan sa lesson natin? Ang gwapo mo talaga, sir. Iris? Ako? Ano po ulit ang sinabi mo, sir? Ang sabi ko ay kung naintindihan mo ba ang lesson mo. Opo, sir. Good evening po, sir. Merienda muna kayo. Lani, mabuti naman at gising ka pa. Akala ko natutulog ka na eh. Ano ba naman itong si ate? Wrong timing? Magpahinga ka muna, sir, at kainin mo itong inihanda kong merienda mo. Ate, ilabang mo na lang dyan. Ako nang bahala kay sir. Sige na, matulog ka na. Sige po, sir, ha. Kayo na muna ang bahala sa kapatid ko. Pwede bang dito ka muna sa sala? Ho? Siya nga pala. Iris, that's all for tonight. Tapos na ang isang oras nating session. Sa ibang araw naman. Siya nga pala.
Lani, flowers for you. Sir? Sir? Para sa akin ng bulaklak na to? Oo. At siya nga pala, pwede bang Jerry na lang itawag mo sa akin? Total, wala naman tayo sa school. Sige. Ikaw ang bahala. Kuya Jerry. Ganon na ba ako katanda sa paningin mo para tawagin mo akong kuya? Ha? At huwag ka sanang magagalit kung ipagtatapat ko ang nararamdaman kong pag-ibig sa'yo. Jerry? Ang mga bulaklak na ito ay nagpapahiwatig ng marubdob kong pag-ibig sa'yo. At ikakatuwa kong labis kung hahayaan mong ipakita at iparamdam ko sa'yo ang aking pag-ibig. Pero, sir, kailan lamang tayo nagkakilalang dalawa? Alam mo, walang pinipiling lugar at oras ang pag-ibig. At alam ko na hindi lamang kita gusto, kundi mahal na kita, Lani. Hindi kaya masyadong maaga yung sinasabi mo, sir? Handa akong maghintay kung kailan mo ako matututunang mahalin. Pero sa ngayon, ay tanging pagpayag mo dahil unang kita ko pa lang sa'yo, nabihag mo na ang aking puso't damdamin. Kahit sana, ay pareho ang ating nararamdaman. Mahal kita, Lani, at handa kitang pakasalan sa lahat ng simbahang gusto mo. Ano? Wala kayong napag-usapan kung magkano ang ibabayad mo sa teacher mo? Wala ho. Bakit ganun? Bakit niya binigyan ng bulaklak si ate? Kinakausap kita. Bakit natahimik ka dyan? Ano ba ulit ang sinasabi niyo, itay? Nako, batang ito. Bingi na yata. Yan ang napapala mo kasi. Sa cellphone mo. Nabibingi ka na. Pumasok ka na nga sa kwarto mo at matulog ka na. May pasok ka pa bukas. Oh, bakit ikaw ang naghatid sa teacher ng kapatid mo? Nasaan ba si Irish? Teka, may hawak-hawak kang bulaklak. May iba pa bang nanggaling dito sa bahay nang hindi ko nalalaman at nang itay mo? Wala ho, inay. Kay Jerry nang galing ang bulaklak na to. Jerry? Sinong Jerry? Yun pong guro ni Irish. Ano? Sa kanya galing ang bulaklak na yan? Ay teka, akala ko ba nagpunta siya dito para turuan ang kapatid mo? Oo, tama kayo. Para turuan si Irish. Pagkatapos, para ibigay sa akin ang mga bulaklak na to. Ha? Bakit? Nanliligaw ba sa'yo ang guro ni Irish? Opo, inay. Nanliligaw si Jerry sa akin. Umalis na pala si sir. Oh, Irish, gising ka pa pala. Bakit ganun, ate? Bakit ka binigyan ng bulaklak ni sir? Kasi, manliligaw daw siya sa akin. At gustong-gusto mo naman. Sinagot mo siya agad? Nauwi mo na siya ngayon? Susto naman. Hindi ba syempre? Manliligaw muna siya sa akin. Matulog na nga tayo. Inaantok na ako eh. Hindi maaaring si ate ang liligaw ni sir. Hindi pwede. Kailangang makagawa ko ng paraan para ako ang mapapangasawa ni sir at hindi si ate. Ano? Ang ibig mong sabihin? Kaya niya tayo inilibre ng 2 beses? Ay dahil kursonada niya ang ate mo? Oo eh. Kilig to the bones pa man din ako nang pumunta sa bahay. Yun pala, si ate ang sadya niya. Kaya pala, sunod-sunod ang panglilibre sa atin? Gusto lamang palang magpalakas sa'yo? Pero hindi ako papayag Ha? Hindi ka papayag? Na ano? na si ate ang liligawan niya. Ano? Ayaw mo ba nun? Ayaw mo bang maging bayaw si sir? Hindi ka nga nag-aaral eh. Malay mo, ipapasa ka niya. Ayaw ko siyang maging bayaw. Dahil ang gusto ko, siya ang magiging asawa ko. Ano? Oo, Charis. Ako ang dapat naliligaw ni sir at hindi si ate. Pwede ba naman yun? Ang ate mo nga ang kursonada niya eh. Wala kang magagawa doon. Meron pa akong magagawa. Anong magagawa mo, Aber? Huwag mong sasabing pagbabawalan mo si sir na ligawan ng ate mo. Tapos ikaw ang magpapaligaw sa kanya. Oo. Ano?
Ano ka ba naman? Si ate mo ang bagay kay sir. Kasi kunti lang ang diferensya ng edad nila sa isa't isa. Katulad mo, parang pamangkin ng agwat ng edad ninyong dalawa eh. Hindi naman nasusukat sa agwat ng edad ang pag-ibig eh. Eh ano nga ang gagawin mo? Alangan namang uutusan mo si sir na huwag ligawan ng ate mo para ikaw ang ligawan. Hello? Gagawin ko ang lahat para ako ang makakatuluyan ni Sir. Friend, naririnig mo ba yung sinasabi mo? Ang ate mo, ang kursonada ni sir. Dapat mong tanggapin yun. Mahal na mahal kita, Lani. Kailan mo ba ako sasagutin? Kailan mo ba gusto? Anong ibig mong sabihin sa tanong mong yan? Ibinabalik ko ang tanong sa'yo kung kailan mo gusto kitang sagutin. Kung ako ang tatanungin mo, kahit sa oras o sa minutong ito mo na ako sagutin? Okay, wish granted. Ha? Anong ibig mong sabihin? Alam mo, sa lahat ng teachers, ikaw tong... Salamat sa pagbibigay mo sa akin ng pagkakataong mahalin ka. Mahal na mahal kita, Lani. At ipinapangako ko, hindi ka magsisisi. Uy, tama na. Nandito tayo sa park. O talaga? Sinagot ka na ni Lani? Oo, pare. Kaya paiinumin kita sa araw na to. Okay, let's celebrate. At sana sa susunod na pagpapainom mo sa akin pag-ikakasal na kayo ni Lani. Okay? Darating din tayo dyan, pare. Dahil matagal ko nang napaghanda ng bagay na yan. Kasi nga pala, binabati kita. Dahil sa wakas, natagpuan mo na rin ang babaeng matagal mo nang hinahanap. Salamat, pare, ha. At dahil dyan, ikaw ang magiging best man ko. Oh, bakit tatatlo lang tayo? Nasaan si Iris? Nasa kwarto. At masakit daw ang ulo. Oh, ngayon kung masakit ang ulo, hindi nakakain. Lalong magkakasakit yon kung hindi kakain. Kaya tawagin na ninyo siya nang makakain na siya. Nani, tawagin mo na ulit ang kapatid mo. At nang sabay-sabay na tayong kakain. Opo, inay. Irish, halika na daw, sabi ni Itay. Para sabay-sabay na tayong kakain. Hindi! Ayoko! Irish! Irish, halika na. Kumain na tayo. Ayoko! Alam mo, lalo kang magkakasakit niyan kung hindi ka kakain. Kaya halika na. Mas maganda kung may laman yung tiyan mo. Ayoko sabi eh. Bakit bang kulit-kulit mo, ate? Hindi ka dapat maripasan ng gutom. Magkaka-ulcer ka niyan pag hindi ka kakain. Pakialam mo! Wala ka namang pakialam kung ano nararamdaman ko. Anong sinabi mo? Teka nga muna. Bakit ba parang galit ka sa akin? Galit ka nga ba sa akin? Alam mo, kanina pa kita napapansin eh. Nagtatampo ka ba? Kung may galit ka sa akin, sabihin mo na ngayon. Sa akin ka magalit. Huwag mong idamay ang sarili mo. Kaya halika na. Kain na tayo. Kakasakit ka niyan. Kunwari ka bang concern eh. Gusto mo namang magkakasakit ako. Irish, ano ba yung pinagsasabi mo? Kapatid kita. At ayokong nakikitang magkakasakit ka. Totoo naman. At kunwari ka pa, pero ang totoo, gusto mong mamatay ako para pag namatay na ako, ay masusulong mo si Sir. Teka nga muna. Nagseselos ka ba? May gusto ka ba kay Sir Jerry? Tatanungin mo pa. Bakit? Hindi mo ba ako nahahalata, ate? Hindi mo ba alam na gusto ko si Sir? Irish? Nakapag-like ka na rin ba? Kung hindi pa, sige na, nandyan lang yan like button. Pindutin mo na kung nagugustuhan mo ang daloy ng ating kwento. Agaw ka, ate. Ano ba mga agaw ang sinasabi mo? Ano ka naman? Wala akong inaagaw sa'yo. Ano ka ba?
Ano ba yung ingay yung naririnig ko? Nag-aaway ba yung dalawa? Ay, hindi ko nga rin alam eh. Boses lang ni Iris ang naririnig ko. Pasukan mo nga sila sa kwarto at alamin mo kung ano ang kanilang pinag-aawayan. Mga babaeng ito, oh. Kung kailan nagsilaki, saka pa yata mag-aaway. Ay, oo. Teka lang. At pupuntahan ko sila sa kwarto. Siyang lumalapit sa akin eh. Ay, sabihin mo, may nugyo ka na ate. Ano bang nangyayari sa inyong dalawa, ha? At abot hanggang kusina ang pag-aaway ninyo. Si ate ang tanungin ninyo, inay. Alam nga niyang gusto ko si sir, pero sinagot pa rin niya. Ha? Wala akong delikadesa, ate. Pati ako ng kapatid mo ay tinalo mo. May problema ba? Oh, ang aga mo naman. Sinabi ko naman sa'yo na ako maghihintay sa'yo eh. May klase ka pa ba ng 4 to 5, di ba? Nag-aalala kasi ako sa'yo eh. Para kang umiiyak kanina. Bakit ba? May masakit ba sa'yo? O may problema ka? Kumain ka na ba? Oo naman. Pwede ba namang hindi? Yun ang kabilin-bilinan mo sa akin eh, ang kumain sa oras. Mabuti naman kung ganon. Ayoko kasing nalilipasan ka ng gutom eh. Umiiyak ka? May problema ba? Pwede bang wag mo muna tayong magkita? Ano? Bakit? Bakit, Lani? Ano? Iisang lalaki ang gusto ng mga anak mo. Ay, oo. Nag-iiyak si Iris nang malamang nobyo na ni Lani ang teacher nito. Paano naman kasi may gusto rin pala siya. Ano? Ano ba yung dalawang yan? Ano bang nangyayari sa iisang pinag-aaway? Oo nga eh. Ewan ko ba, parang di na sila nakakita ng iba pang lalaki. Ang dami-dami naman dyan. Ano bang pwede natin gawin para huminto na silang mag-aaway? Ay, ano pa nga ba? Kundi kausapin silang dalawa. Dahil kung hindi, patuloy silang mag-aaway. Iisang lalaki pa man din ang pinag-aawayan nila. Parang wala ng lalaki. Naku, talaga oo ang mga anak mo. Ay, napakasuplada na yung isa. Ay, akala ko ba hindi sila mag-aaway? Bakit ngayon parang asot pusa na ang nangyayari? Siyempre, nagsaselos niya eh. Hindi mo na yun maiwasan. Siyempre, mahal niya yung guro niya. Wala na tayong magagawa doon. Ang tanging magagawa lang natin ay kausapin silang dalawa para hindi na nila pag-awayan ang iisang lalaki. Bakit ka nakikipagkalas sa akin? Anong kasalanan ko? Basta, Hindi pwede na basta na lang sasagot mo sa akin, Lani. Gusto kong malaman kung bakit ayaw mo nang makipagkita sa akin. Pwede ba naman ganun? Nasanay na akong lagi tayong nagkikita. Tapos biglang-biglang puputulin mo ang relasyon natin. hindi naman ang relasyon natin ang pinuputol ko eh. Kundi ang pagdala mo sa bahay ng gabi-gabi. Bakit nga? Gusto kong malaman ang dahilan. Pakiusap. Huwag mo nang alamin. Basta, huwag ka na munang pumunta sa bahay. Hanggat hindi ko pa naaayos ito. Ang alin? Sweetheart, pwede ba? Sabihin mo naman sa akin kung anong problema. Nobyo mo ako. Karapatan kong malaman kung ano ang gumugulo sa isipan mo para maintindihan kung nangyayari sa'yo. Basta, pansamantala lang naman ito. Huwag ka munang pumunta sa bahay. Dahil may nasasaktan tayo, Jerry. Ano? May nasasaktan tayo? Sino? Sino, Lani? Ano? Sinabi mo na may damdamin ka kay Sir? Nanobya ng ate mo? Oo. Hanip ka talaga, friend. Ang lakas ng loob mong sabihin yun sa ate mo. Hindi ka man lang ba natakot
sa pwedeng sabihin ng ate mo sa'yo? Oh, bakit naman ako matatakot? Eh syempre, ikaw na ang nagsabi na magnobyo na sila ng ate mo. Ibig sabihin, ay mahal na rin ng ate mo si Sir. Eh natural, magsiselos yun. Basta, ako ang dapat mahalin ni Sir at hindi si ate. Hayaan mo na lamang ang ate mo at si Sir. Dahil mahal na mahal nilang isa't isa eh. Ano? Hahayaan ko silang maging masaya? Habang ako ang nagdurusa? Hindi pwede. Ipaglalaban ko ang karapatan ko na maging masaya. Kaso nga, paano ka magiging masaya kung may iba namang nasasaktan? Dahil iba naman ang babaeng minamahal niya. At hindi ikaw yun. Kaya tanggapin mo na ang katotohanan. Huwag mo nang agawin si Sir sa ate mo. May nasasaktan tayo. Sino? Teka, may nagchismis ba sa'yo na may asawa o may sabit ako? Wala. Binatang-binata ako. Huwag kang maniniwala kung may nagsasabi sa'yo may asawa na ako. Walang nagsasabi sa akin na may asawa ka. Kung ganun, bakit mo sinasabing may nasasaktan tayo? Huwag mong sabihin, ikaw ang may asawa. Ang kapatid ko, ang nasasaktan natin, Jerry. Ang kapatid mo. Si Iris ang tinutukoy mo. Oo. Kaya pwede ba? Huwag ka munang pumunta sa bahay. Magtiyaga muna tayo na magkikita sa labas. Basta wag muna sa bahay para wala tayong masasaktan. Naiintindihan mo ba ang ibig kong sabihin, ha, Jerry? Iba na talaga ang gwapo Pinag-aagawan kahit magkapatid. Huwag kang magtawa dyan. Nalulungkot nga ang tao eh. Ito nga't namumroblema ako. Alam mo kung sa'yo, sa halip na magmukmuk ako magsasaya. Isipin mo dalawang naggagandahang dilag nagagawin sa'yo. At hindi lang basta mga babae, magkapatid pa. Paano hindi ako magkakaproblema? Apektado ang relasyon namin. Akalain mo, dahil lamang may gusto sa akin ng kapatid niya, nakikipagkalas na sa akin? At magkikipagkalas ka rin? Hindi, siyempre. Siya nga itong babaeng matagal kong hinintay tapos pakakawalan ko. Hindi pwede pare. Anong plano mo ngayon? Hindi ko alam. Wala akong maisip na paraan. Gulong-gulo ang isip ko. Teka, talaga bang maganda yung magkapatid? Oo. May itsura din. Pero mas maganda ang nobya ko, syempre. Teka. Ano kaya kung iligawan ko yung isa? Ha? Liligawan ko pare. Malay mo. Bumaling sa akin ang atensyon niya. Ng kapatid niya. Huli, makakalimutan ka. Pero pare, may asawa ka. Ayoko namang lolokohin mo ang kapatid ng babaeng pinakamamahal ko. Basta, diskarte ko na yan pare. Gusto ko lamang makatulong sa'yo para makapag-asawa ka na. Salamat naman at dumating ka agad. Nasasabik na ako sa'yo. Mahal na mahal kita, Jerry. Ako rin. Sa katunayan ay yayayain na kitang pakasal. Will you marry me? Jerry? Will you marry me, Lani? Yes, Jerry. Kung ganun, sumama ka na sa akin ngayon. Magtanong tayo para masisiguro natin na tayong dalawang magsasama ngayon at kailanman. Oh, hindi ka mapakali. Bakit ba? Hindi mo ba nakikita ang oras? 2:18 na. Dapat sana naririto na si Sir. Nalit lang siguro yun. Mabuti nga para may oras pa akong gawin ang assignment ko eh. Pero hindi naman nalilate ng ganito si Sir, hindi ba? Madalas nga, siyang nauuna sa atin sa classroom na ito eh. Ito naman, parang hindi nakikita si Sir ng araw-araw.
Anong araw-araw nga? Hindi naman ako pinapansin. Oh, mga classmate, may nantik sa akin. And guess what? Ano yan? Ano yan? May magaganap daw na wedding of the year. At imbitado daw lahat. Ano? Wedding of the year. At alam niyo kung sino? 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 Sino yung kakasal? Si Sir Jerry ikakasal na. Ikakasal na sa nababalitang ate ni Irish. Talaga, Iris? Ay? Hindi. Hindi ako makapapayag na ibang babaeng makakasalan ni Sir. Hindi ako makakapayag. Ikaw, lalaki, tinatanggap mo bang magkaisang dibdib ang babaeng ito? Opo, Padre. At ikaw naman, babae, tinatanggap mo bang maging kabiyak ng puso ang lalaking ito? Opo, Padre. Kung ganon, ay kiss each other. Itigil ang kasal! Irish! Buntis ako! At ang ama ng batang nasa sinapupunan ko ay ang lalaking yan. Kaya hindi dapat matuloy ang kasal! Lani, ipinapangako ko sa'yo. Wala na akong ibang mamahalin kundi ikaw lang. Halika na, Jerry. Umuwi na tayo. Kahapon ka pa walang tulog. Baka magkasakit ka. Wala kang pakialam. Mag-asawa na tayo. Kailan ba ako matututunang mahalin, ha? Kailan? Paano ko ba matututunang mahalin ang babaeng sumira ng kinabukasan ko? Anong pag-ibig kaya ang maibibigay mo sa babaeng sumira mismo ng buhay ng kanyang ate? Ha? Jerry, patawarin mo ko. Alam mo, ikaw ang punot dulo ng lahat ng hindi magandang nangyari sa ate mo. Nasaan ang batang sinasabi mong anak ko sa'yo? Nasaan? Wala kang konsensya. Ikaw ang sumira ng pagmamahalan namin ng ate mo. Ikaw ang tumati sa kanya. Ikaw! At lumuha ka ba ng dugo? Hindi kita matututuwang mahalin. Patawarin mo ko, Jerry. Patawarin niyo ako ni ate. Pinagsisisihan ko ng lahat. Nagsisisi na ako sa nagawa ko sa inyo. Patawarin niyo ako. Hanggang dito muna ang ating kwento. Pero huwag kang bibitaw, kapatid. Marami pa kaming inihanda para sa'yo. Kaya hanggang sa susunod na drama, adios.